Sa ibang balita, pinaimbisigahan na sa Senado ang paglaganap ng mga investment scam sa Pilipinas. Paniwala naman ng Department of Justice, mas malaki ang nakulimbat na pera ng scam na kinasangkutan ng nakakulong na si Coco Rasuman kaysa sa Aman Futures Group. Saksi si John Consulta. Mahigpit na seguridad ang sumalubong sa inarestong leader ng isa pa manong investment scam na si Jacob Coco Rasuman sa kanyang pagdating sa NAIA Terminal 3 kagabi mula Cagayan de Oro City. Habang ibinabiyahe patungong NBI headquarters sa Maynila, eksklusibo ko nakapanayam si Rasuman. Kamusta po kayo sa kalusugan po niyo ngayon, sir? Medyo hirap po ako huminga. Opo. Taas po yung blood pressure. Bukod sa pag-take nyo ng medicines, anong ginagawa niyo, sir, para maibsan, sir, yung sakap sa mga napakiramdam niyo? Pinapahinga ko na lang. Ano po, sir? Pinapahinga ko na lang. Pinapahinga mo na lang. Tikom ang bibig ni Rasuman tungkol sa kasong kinakaharap, pero nagpapasalamat daw siya sa suporta ng kanyang pamilya. Maraming pasalamat po sa kanila. Bakit, sir? Dahil may tiwala sa kanila po yung malaking tiwala. Malaking tiwala sa yung faith ko po kay Allah. Yung po kinakapitan mo ngayon. Habang nakakulong si Rasuman sa NBI jail, mas mahigpit na seguridad ang pinatutupad ng ahensya sa compound. Doble higpit-pit ang pagbabantay ngayon sa Marawi City, lalo na sa mansyon ni Rasuman na tinaguri ang White House. Nakakadena ang ilang pintuan, basag ang mga salamin ng bintana, at ang mga manoy magagalang sasakyan wala sa garahe. Nakatanggap daw kasi ng mga banta ang mga Rasuman at nagkaroon pa ng mga pag-atake sa mansyon mula nang pumutok ang umunoy investment scam. Paniwala ng DOJ, mas malaking pera raw ang nawala sa multi-million peso scam na kinasangkutan umano ni Rasuman kumpara sa investment scam ng Aman Futures Group. Ang estimate yung sa capital lang ata is 1.3. That's the minimum estimate, but that is still 1.3 billion. Ang isinasangkot naman sa Aman investment scam na si Pagadian Mayor Samuel Cook, sinampahan na ng reklamong syndicated estafa sa DOJ. Dawit din sa reklamo ang kanyang misis na si Priscilla. Base sa mga testimonyong kalakip sa reklamo, sa mismong account daw ni Mrs. Co sa Iligan City, idiniposito ang pera ng ilang investor, habang ang iba inabot sa bahay ng alkalde. Batay naman sa testimonya ng sumukong finance manager ng Aman Fishers na si Donna Coimib, sinabihan daw siya ng may-aring si Manuel Amalilio na sa alkalde na kukunin ng mga investor ang kanilang cheque. Nauna nang iginitiko na biktima rin daw siya at hindi kasabwat sa scam. Si Mrs. Co naman, itinangking may bank account siya sa Iligan, gaya ng sinasabi ng kanyang mister. Politikaan niya ang nasa likod ng pandadawit sa kanila. Sa ngayon, di mo na maaring galawin ang pera ng Aman Futures Group matapos maglabas ng 20-day freeze order ang Court of Appeals sa kanilang mga accounts sa 25 bangko at financial institutions. Batay kasi sa investigasyon ng NBI, posibleng di lang daw sa money laundering kundi pati sa pagpopondo umano sa mga teroristang grupo na gamit ang pera ng mga investor. Isang resolusyon na ang inihain sa Senado para paimbestigahan ang paglaganap ng mga investment scam, gayon din ang pagkakasakot umano rito ng ibang opisyal ng gobyerno. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.